King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1507. Paglinang sa isang pangarap. Ang mga mukha ng Godlord Dreamcaller at ng matandang babae na may asul na buhok. Tulad ng nangyari, matagal nang napansin ni Yu Liuping ang plano ng Illusion God Sacred Land na pekain ang mga pinsala nito, at naranasan na rin niya ang kanilang sikretong sining noon at gumawa ng isang kontrahan laban dito. Pagkatapos iwaksi ang Dream Realm sa paligid niya, si Yu Liuping ay nagmensahe ng paraan sa iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Strike. Malamig na bomb-antong hininga si Godlord Dreamcaller, at pagkatapos ay lumipat siya ng direksyon at sinugod si Yu Liuping. Naunawaan ng matandang babae na may asul na buhok ang intensyon ni Godlord Dreamcaller at agad itong sumalakay. Sa sandaling ito, sinalakay ng dalawang Godlords of the Illusion God Sacred Land si Yu Liuping. Hanggat kaya nilang talunin si Yu Liuping, ang natitirang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nagbigay ng kaunting banta. Sa tingin nyo dalawa may magagawa kayo sa matandang ito. Marahan na tumawa si Yu Liuping. Mamatay. Isang 5 kulay na ribbon ang lumitaw sa kamay ni Godlord Dreamcaller, na nahati sa 5 magkakaibang kulay na guhit ng liwanag na sumisigaw patungo kay Yu Liuping. Isang jade green na staff ang lumitaw sa kamay ng matandang babae, at habang iniindayog niya ito, naglabas ito ng madilim na berdeng alon ng enerhiya. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi malalakas na manlalaban. Bilang mga miyembro ng Illusion God Race, kung magtutulungan sila, tiyak na matatalo nila si Yu Liuping sa maikling panahon. Ipapatikim ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng matandang ito. Si Yu Liuping ay nagpakita ng kaunting pag-aalala para sa biglaang pag-atake ng dalawang ekspertong ito ng parehong antas. Ang kanyang magaspang at lumang balat ay nagsimulang lumiwanag sa maraming kakaibang mga tato. Biglang, isa pang malakas na enerhiya ng bloodline ang sumabog sa field, na bomb-alot sa mga sinaunang tato na iyon. Kaboom! Isang pula at nangingibabaw na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Yu Liuping at bumaril sa kalangitan. Ang lahat ng tao sa isang lugar para sa daan-daang libong li sa paligid ay nakaramdam ng isang hindi kapani-paniwalang mapang api na enerhiya, ngunit ang kanilang mga isipan ay nanatili sa loob ng dream dimension na parang nakakaranas sila ng isang nakakatakot na bangungot. Ang pulang agos ng enerhiya na na-trigger ng bloodline na enerhiya ay umikot sa hangin, na naglalabas ng figure ng isang napakalaking God Devil, na naglabas ng nakakatakot na malamig na aura. Buzz. Habang lalong nagiging totoo ang God Devil, sinimulan nitong gayahin ang mga galaw ni Yu Liuping habang pinapalabas ang nanginginig na aura na iyon at walang hangganang layunin ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, huminto si Godlord Dreamcaller at ang matandang babae, nanginginig ang kanilang mga bloodline. Bloodline ng God Martial Race. Nagulat si Godlord Dreamcaller. Kung minamaliit nila noon si Yu Liuping, sa paniniwalang madali nilang maitutulak siya pabalik kung magtutulungan sila, ganap na nagbago ang isip nila ngayon. Ang ika-5 ranggo na God Martial Race ay isang lahi na mahusay sa pakikipaglaban, at ito ay bihasa sa paggamit ng iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban at lihim na sining. Tatanggalin ko muna kayong mga makikialam na langaw. Ngumuso si Yu Liuping habang sinusugod niya ang dalawang Third Heaven Godlords ng Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay matigas ang ulo hanggang dulo. Kung hindi sila na-excise ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan sila biglang makialam muli? Habang nagsimulang gumalaw si Yu Liuping, ginaya siya ng pulang God Devil na iyon, na nagbibigay ng matinding panggigipit sa lahat ng tao sa paligid nito. Paano naging ganito ang mga bagay? Magkadikit ang mga kilay ni Godlord Dreamcaller sa galit at inis. Nagamit na ng Illusion God Race ang lahat ng card nito, at naniniwala siya na magagawa nilang maayos na makuha ang 9th God Eye at umalis. Nako, nauna ng isang hakbang ang Heaven's Legacy Race. Hindi lang sila nagkaroon ng paraan para harapin ang Boundless Nightmare, ngunit ang kanilang pinuno ay mayroon ding napakalakas na bloodline. Ang bloodline na ito ay dapat na implanted. Malamang na mas mababa ito sa bloodline ng isang aktwal na inapo ng God Martial Race. Kung magtutulungan tayo, baka makapag-away pa tayo. Sabi ng matandang babae na may kulay asul na buhok, madilim ang kanyang malabo na mga mata. Iyon lang ang maaari nating subukan. Ang Godlord Dreamcaller ay nagdikit ng ngipin at pumayag.
Naniniwala rin siya na ang lakas ni Yu Liuping ay hindi maihahambing sa isang aktwal na miyembro ng God Martial Race. Bukod dito, bago pumasok sa Light Race Divine Kingdom, inabisuhan na nila si God King Nethercloud. Hindi magtatagal bago dumating ang God King Nethercloud, pagkatapos nito ay madaling maresolba ang sitwasyon. Nanatili si Zhao Feng kung saan siya orihinal na nakatayo, nagpapanggap na nahuli siya sa Boundless Nightmare habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, ang matandang ito ng Heaven's Legacy Race ay hindi normal. Medyo nagulat si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Yu Liuping ng napakalakas na bloodline. Sa pag-activate ng kanyang bloodline, si Yu Liuping ay malamang nakapantay ng Beiming Hui habang ina-activate ang bloodline ng Heaven Mending Race. Bilang karagdagan, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zhao Feng ang bloodline ng God Martial Race. Napagtanto niya na ang bloodline na ito ay medyo katulad ng Unparalleled Heaven Battle bloodline na nakita niya sa Continent Zone. Marahil ay konektado silang dalawa. Samantala, ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakalaya sa Boundless Nightmare at nasangkot sa pakikipaglaban sa iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land. Siyempre, hindi ganoon kataas ang kanilang cultivation level, kaya nakakonsumo sila ng malaking halaga ng soul energy para makalabas sa Dream Realm. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay kakatapos lang ay activate ang Boundless Nightmare, na nagbuwis ng kanilang bloodline energy ng mas mabigat. Kaya, medyo hindi nila nakayanan. Hahayaan ko silang mag-away saglit. Si Zhao Feng ay hindi nagmamadaling makalaya sa Boundless Nightmare. Ang Illusion God Sacred Land ay abala sa pakikipaglaban sa Heaven's Legacy Race. Kung bigla siyang nagising, tatapusin niya agad iyon. Siyempre, hindi rin naman siya uupo lang. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang i-circulate ang kanyang dream energy at thought power, na agad na lumikha ng sarili niyang dream realm. Gumawa si Zhao Feng ng sarili niyang dream dimension sa ibabaw ng dream realm na nilikha ng Boundless Nightmare ng Illusion God Race. Ipinadala ni Zhao Feng ang karamihan ng kanyang isip sa dream dimension na ito. Maaari niyang baguhin ang anumang bagay sa dimensyong ito maliban sa kanyang sarili. I-synchronize ang dream realm sa realidad. Sa loob ng dream realm, si Zhao Feng ay naka-cross-leg sa lupa at nagsimulang magtanim. Ang dream dimension ni Zhao Feng ay nakasynchronize sa realidad. Ito ay para sa kanyang kaaway at sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nasa sarili niyang realm ng panaginip, tahimik na naglilinang, ngunit sa labas ng mundo, tila nakulong pa rin siya sa Boundless Nightmare ng Illusion God Race. Ang dream dimension na ito ay may parehong espesyal na time cultivation effect gaya ng space-time robe, at ang epektong ito ay pinalakas pa ng kanyang time law at dream origin energy. Ginawa nito ang ratio ng oras na 400:1. Naglabas si Zhao Feng ng isang ginintoang jade na tela, na agad na nagsimulang maglabas ng matinding ripples ng enerhiya ng space law. Ito ay walang iba kundi ang fragment ng space ancestral artifact na ninakaw ng maliit na pas ang magnanakaw mula sa hanay ng matandang babae na may asul na buhok. Buzz. Sa loob ng Dream Realm, sinubukan ni Zhao Feng na i-fuse itong ancestral artifact fragment sa space-time robe. Sa buong proseso, naiintindihan din ni Zhao Feng ang space law. Ngayong mayroon na siyang dalawa sa ganitong uri ng ancestral artifact fragment, malinaw niyang naramdaman na malapit nang masira ang kanyang space law sa isang bottleneck. Matagal bago ito, nagawa ni Zhao Feng na maabot ang pinakamataas na First Heaven sa parehong batas at divine power. Nang maglaon, pagkatapos na linangin ang Primal Chaos Scripture, binago niya ang kanyang divine power, ngunit ito ay nasa hangganan pa rin ng First Heaven. Ngayong naabot na niya ang maagang yugto ng pag-unawa sa mga space law, ang kanyang divine power ay maayos na pumasok sa Second Heaven. Ginamit niya ang pagkakataong ito para i-circulate ang Primal Chaos Scripture at subukang makapasok sa Second Heaven. Sa labas, ipinagpatuloy ng Heaven's Legacy Race ang mapait na sagupaan nito sa Illusion God Sacred Land. Radiant Palm. Napasigaw si Yu Liuping habang itinutulak niya ang isang palad. Ganoon din ang ginawa ng pulang God Devil, nagpadala ng napakalaking pulang palad na lumilipad pasulong. Boom! Isang napakalaking palad ng gininto ang pulang enerhiya, na puno ng hindi maarak na kapangyarihan ng Diyos, ang umungol pasulong.
Napakalakas ng pag-atake. Nagdilim ang mga mata ng matandang babae habang paulit-ulit na winawagayway ang kanyang jade cane. Tatlong berdeng puyo ng tubig ang lumitaw sa himpapawid, hindi mabilang na mga higanteng baging ang bumubuhos sa kanila upang ibalot sa Radiant Palm. Kasabay nito, ang 5 laso ng Godlord Dreamcaller ay nagtangkang tumusok sa palad. Sa kabilang kamay niya, ang ice crystal ay tumulak pasulong, nagpaputok ng malamig na liwanag upang salakayin si Yu Liuping. Talagang ignorante. Napaungol si Yu Liuping at itinulak pasulong ang isang daliri. Muling ginaya ng pulang God Devil ang kanyang aksyon, nagpakawala ng malakas na bolt ng enerhiya mula sa daliri nito na madaling pumawi sa pag-atake ng Godlord Dreamcaller. Si Yu Liuping kasama ang kanyang God Martial Race bloodline na aktibo ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, at maaari niyang i-maximize ang lakas ng anumang pamamaraan na kanyang ginamit. Bagamat kaharap niya ang dalawang Third Heavens, siya ang may mataas na kamay. Patayin. Utos ni Yu Liuping sa 3 pang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Para sa kanyang sarili, wala siyang pinigilan at sinisingil ang dalawang Third Heaven Godlords. Ilang makapangyarihang kasanayan ang ginamit ng sunod-sunod, na humahampas sa Godlord Dreamcaller at sa matandang babae. Masyado siyang makapangyarihan. Napilitan ang matandang babae na aminin na hindi napigilan ng dalawa si Yu Liuping. Hawakan mo lang siya. Sa sandaling bumalik ang kamahalan Nethercloud, matatapos na ang lahat. At hindi ako naniniwala na ang taong ito ay maaaring gumamit ng napakalakas na implanted bloodline ng walang limitasyon. Malungkot ang ekspresyon ni Godlord Dreamcaller. Bagamat hindi sila kalaban ni Yu Liuping, hindi sila madaling matatalo. May kaunting pag-unawa si Godlord Dreamcaller sa mga implanted bloodline ng Heaven's Legacy Race. Ang malakas na implanted bloodlines ay maaari lamang magpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng isang tao sa maikling panahon, at iba't ibang tao ang magdurusa sa iba't ibang side effect. Habang naglalaban ang dalawa, ang mga shockwaves mula sa kanilang labanan ay bumalot sa puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Samantala, ginagabayan ng Twilight Valley ang enerhiya ng dimensyon upang pasiglahin ang isipan ng mga taong nahuli sa mga panaginip. Si Xin Huang ang unang nakalaya sa Boundless Nightmare. Mapatla ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Tinitigan niya ang eksena bago ang kanyang sarili sa sobrang gulat. Kasabay nito ay agad siyang napaatras. Bagamat may kakayahan siyang palayain ang sarili sa larangan ng panaginip, hindi niya matulungan ang maraming kasamahan na makalaya. Nang sumulyap si Xin Huang kay Zhao Feng at nakitang nasa realm din siya ng panaginip, isang hindi makapaniwalang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang Sacred Land at ang Heaven's Legacy Race ay talagang hindi maarap. Napabuntong hininga si Xin Huang habang tinitingnan ang labanan mula sa malayo. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang Black Destruction Dragon at Giant God Race Grand Elder ay nagsimula ring bahagyang manginig, at pagkaraan ng ilang sandali, nakalaya din sila. Ang bawat taong nakalaya mula sa Boundless Nightmare ay magkakaroon ng nakakatakot at maputlang kutis. Sa Boundless Nightmare, talagang naranasan nila ang iba't ibang nakakatakot na bagay. Ang Boundless Nightmare ay malakas, at kung ito ay nakatarget sa isang tao, ito ay may kakayahang ihulog sila sa isang walang hanggang bangungot. Gayunpaman, ang puwersa ni Zhao Feng ay marami, kaya ang epekto ay lubhang hamina at ginawang pansamantala lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang plano ng Godlord Dreamcaller ay makuha ang 9th God Eye at pagkatapos ay umalis sa Divine Kingdom. Kaunting oras ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit maraming oras ang lumipas sa Dream Dimension ni Zhao Feng. Sa ngayon, si Zhao Feng ay kakaunti na ang natitira sa labanan sa labas. Siya ay patuloy na nag-iipon at pinipino ang kanyang space law at nasa bingit ng pagsulong nito sa susunod na antas. Ang Dream Dimension ay baluktot at magulo sa ilalim ng mga epekto ng space law, at isang nakakabulag at nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa lugar. Ang Primal Chaos Divine Power ni Zhao Feng ay dinadalisay din, at tila nasa bingit ng pagdaan sa isang qualitative transformation. Alam ni Zhao Feng na siya ngayon ay nasa isang mahalagang sandali sa kanyang tungkulin sa pagiging isang Second Heaven Godlord. Kapag nagtagumpay siya sa pambihirang tagumpay na ito, ang kanyang lakas ay bibigyan ng malaking tulong.
Pagdating ng panahon, madali niyang mapangalagaan ang Heaven's Legacy Race at ang Sacred Land. King of Gods, Kabanata 1508. Pagsulong sa Second Heaven. Nasa mahalagang sandali si Zhao Feng sa kanyang pambihirang tagumpay sa Second Heaven. Ang makalusot sa panahong tulad nito ay malinaw na mayroong maraming hindi tiyak na mga variable, ngunit pinili pa rin ni Zhao Feng na gawin iyon. Kapag nagtagumpay siya sa pambihirang tagumpay na ito, ang kanyang lakas ay bibigyan ng malaking tulong. Pagdating ng panahon, madali niyang mapangalagaan ang Heaven's Legacy Race at ang Sacred Land. Bukod dito, ang Heaven's Legacy Race ay kasalukuyang abala sa pakikipaglaban sa Illusion God Sacred Land. Boom! Bang! Crash! Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa Divine Kingdom, ngunit ang nakakatakot na bagyong ito ay walang epekto sa mga taong nalubog sa Boundless Nightmare. Ang dalawang Illusion God Race Godlords ay nagkaroon na ngayon ng defensive stance. Bagamat hindi nila makuha ang Ninth God ay sa ngayon, hindi nila maaaring hayaang sirain ito ni Yu Liuping. Hindi lamang dumating si God King Nethercloud, ang Illusion God Sacred Land ay nagpupulong din sa mga puwersa ng Qixing Zone at nagtatagpo sa lokasyong ito. Hanggat kinaladkad nila ang mga bagay, ang Illusion God Sacred Land ay may mataas pa ring pagkakataong manalo. Bukod dito, ang Illusion God Race ay napakabilis din. Ngayong binago na nila ang kanilang diskarte, kaya nilang dalawa napigilan si Yu Liuping. Gusto mo bang maantala ang matandang ito? Hindi napigilan ni Yu Liuping ang mapangiti. Ikinaway niya ang kanyang ancestral artifact fragment, at ganoon din ang ginawa ng pulang God Devil, isang golden blur ang lumitaw sa kamay nito. Swish! Isang nangingibabaw na gininto ang talam ang biglang bumaril pasulong. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yu Liuping ang fragment ng ancestral artifact habang naka-activate ang kanyang bloodline. Bagamat ang pag-ataking ito ay tila simple, ito ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan at pinakamalalim. Ipagtanggol. Ang Godlord Dreamcaller ay tumawag. Ang ice crystal sa kanyang kamay ay nagpakawala ng malamig na bagyo. Sinunog ng matandang babae ang kanyang divine power at nag-activate ng isang lihim na sining. Isang napakalaking baging ang tumubo mula sa lupa at bumaril pataas upang ipagtanggol siya. Boom! Ang bagyo ng yelo ay humihip sa napakalaking baging, unti-unting nagyayelo. Hindi ipinadala ng Godlord Dreamcaller ang kanyang pag-atake upang basagin ang pag-atake ni Yu Liuping. Sa halip, pinagsama niya ito sa defensive art ng matandang babae para palakasin ang kapangyarihan nito. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya sanay sa ice laws. Ang pag-atake na nilikha ng fragment ng ancestral artifact na ito ay hindi maihahambing sa kay Yu Liuping. Boom! Bang! Ang gininto ang talam ay nasilaw sa gininto ang liwanag nang tumama ito sa nagyayelong baging, na nagpakawala ng shower ng mga tipak ng yelo. Ang gininto ang talam ay lumubog ng malalim sa puno ng ubas, ngunit habang ginagawa nito, ang kapangyarihan nito ay nawala. Sa huli, sa oras na maputol ang nagyayelong baging, ang kapangyarihan nito ay ganap na naubos. Ang dalawang Third Heaven Godlords ay natakot sa tanawing ito. Kung sinubukan nilang harangan ang pag-atake ni Yu Liuping ng mag-isa, tiyak na nabigo sila. Ano ang mahalaga kung hinarangan mo ito? Panunuya ni Yu Liuping. Ang dalawang Third Heaven Godlords of the Illusion God Race ay naging seryoso nang maramdaman nilang may mali. Bigla, pareho silang nakaramdam ng mga ripples ng divine power. Kaboom! Nagsimulang kumislap ang Heaven's Legacy sa paligid ng golden firing platform sa itim at kulay abong barkong pandigma. Ang bibig ng gintong kanyan ay nakatutok mismo sa Godlord Dreamcaller at sa matandang babae, na naglalabas ng panganib. Hindi maganda, ang Godkiller Cannon. Napanguso si Godlord Dreamcaller. Ang Godkiller Cannon ay may kapangyarihan ng isang buong lakas na suntok mula sa isang Third Heaven, at ang lugar ng epekto nito ay napakalaki na halos imposibleng makaiwas. Kasabay nito, sa isang sigaw mula kay Yu Liuping, ang pulang God Devil ay naglabas ng walang hangganang hangarin sa pakikipaglaban at sinisingil. Ang napakalawak na hangarin sa pakikipaglaban ay sumanib kasama ng kanyang soul intent sa isang napakalaking phantom hammer na bumulusok pababa. Crack!
Ang mga kaluluwa at divine body ng dalawang Third Heaven God Lords ay nanginag sa ilalim ng suntok ng martilyo na ito, at isang patak ng dugo ang lumabas mula sa gilid ng kanilang mga labi. Sa sandaling ito, nagpaputok ang malayong God-Killer Cannon, na nagpadala ng napakalaking sinag ng puting liwanag sa pares. Boom! Bang! Ang dalawang Third Heaven God Lord ay nagmamadaling ginamit ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit ang napakalawak na divine power ay nagpadala pa rin sa kanila na lumipad ng ilang daang li. Agad silang bumangon, ang kanilang mga divine body ay punit-punit at ang kanilang mga mukha ay namumutla. Samantala, ang iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land ay itinapon pabalik ng Heaven's Legacy Race, na nagdusa ng matinding casualty. Kahit na ang Illusion God Race ay nagpaplano at nagtagumpay sa pagbabalat kayo, natalo pa rin sila sa Heaven's Legacy Race. Papatayin ko muna kayong dalawa. Sa malamig na mga mata, lumingon si Yu Liuping sa dalawang Third Heaven God Lords. Ngunit bigla, nakaramdam siya ng abnormal na enerhiya at hindi niya maiwasang ibaling ang tingin kay Zhao Fang. Ngayon lang, biglang lumakas ang energy niya. Umungol si Yu Liuping sa loob-loob niya. Paano nangyari ang ganoong bagay kay Zhao Fang habang siya ay nasa Dream Realm? Napagtanto ni Yu Liuping na may mali. Para sa isang normal na peak First Heaven na makulong pa rin sa Boundless Nightmare ay medyo normal, ngunit para mangyari ito sa Ninth God Eye ay walang iba. Ang paghinto ni Yu Liuping ay nagpatigil din sa God Lord Dreamcaller at ang iba na nagbigay pansin din sa Ninth God Eye. Ang batang ito ay nagpapanggap lamang na nasa Boundless Nightmare. Nanunood lang talaga siya ng palabas. Sumulyap din si God Lord Dreamcaller kay Zhao Fang. Siyempre, hindi siya naniniwala na may malaking kahulugan sa paggawa ni Zhao Fang ng isang bagay na tulad nito. Ang ginawa lang nito ay baguhin ang kanyang oras ng kamatayan. Papatayin muna kita. Ang mga mata ni Yu Liuping ay naging malupit nang sumugod siya kay Zhao Fang. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang naramdaman na kung hindi niya papatayin si Zhao Fang ngayon, may napakasamang mangyayari. Kaya, pinili niyang patayin muna si Zhao Fang. Papalapit ng papalapit si Yu Liuping kay Zhao Fang, ang napakalaking pulang God Devil na iyon na naglalabas ng nakakatakot na layuning pumatay. Brother Zhao, ano ang nangyayari sa iyo? Si Xin Huang ay nasa tabi ng kanyang sarili na may pag-aalala. Si Zhao Fang ay hindi posibleng nabilanggo sa Boundless Nightmare ng napakatagal. Labis din ang pag-aalala ng mga inapo ng Light Race. Tanging ang mga clone ni Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ang kalmado, matalim na liwanag sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang natutulog na divine body ni Zhao Fang ay biglang sumabog na may magulong liwanag at enerhiya ng space law. At pagkatapos ay binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at ngumiti kay Yu Liuping. Ang iyong paglilinang. Si Yu Liuping ay natigilan. Pagkatapos makipagsagupaan kay Zhao Fang kanina, sigurado na siya ngayon na mas lumakas si Zhao Fang. Isang early stage law. Second Heaven. Ang God Lord Dreamcaller at ang matandang babae ay nanlaki ang mata sa gulat, iniisip kung ang kanilang mga mata ay pinaglalaroan sila. Si Zhao Fang ay nasa Boundless Nightmare saglit, ngunit nang magising siya, nakalusot siya. Masyadong kakaiba iyon. Marahil ay nagpanggap lamang si Zhao Fang na nasa Boundless Nightmare at nagising na, ngunit sa sitwasyong ito, hindi maaaring si Zhao Fang ay naglilinang at nakakalusot pa nang walang nakakapansin. Hindi lang sila ang nataranta. Nakita ng lahat ng nakasaksi na imposible itong maunawaan. Mamatay. Ang mga mata ni Yu Liuping ay nag-uumapo sa layuning pumatay. Ang may-ari ng Ninth God Eye, si Zhao Fang, ay sobrang kakaiba. Hindi na niya hahayaang mabuhay pa ang kaaway niyang ito. Swish! Ikanaway ni Yu Liuping ang kanyang kanang kamay, at isa pang napakalaking talam ng gininto ang liwanag ang tumama kay Zhao Fang. Primal Chaos Lightning Vortex. Bagamat katatapos lang niyang pumasok, hinding-hindi mamaliitin ni Zhao Fang ang kanyang kalaban. Ang dalisay at malawak na enerhiya ng Primal Chaos ay mabilis na umakyat, na lumikha ng isang Primal Chaos Black Hole na mas malaki kaysa dati. Basag. Pop. Tribulation Lightning Energy ay nagsimulang umikot sa Primal Chaos Black Hole. Sa sandaling makumplito ang Primal Chaos Lightning Vortex, tumama ang gintong talam. Boom. Hiss.
Ang dalawang kakilakilabot na enerhiya ay nagsagupaan, magulong daloy ng enerhiya at gininto ang ningning na dumaloy sa lahat ng dako. Ganito nakalakas ang enerhiya ng primal chaos ng batang ito. Naalarma si Yu Liuping. Kahit na ang God Martial Race ay nireranggo na mas mataas kaysa sa Heaven Mending Race, puro sa mga tuntunin ng Divine Power, ang Heaven Mending Race ay mas mataas. Sa mga origin energies, ang primal chaos energy ng Heaven Mending Race ay walang katumbas. Higit pa rito, ang primal chaos defensive skill ni Zhao Fang ay na-infuse ng Tribulation Lightning Energy, na ginagawa itong mas nakakapinsala. Boom! Bang! Unti-unting naglaho ang gintong ningning. Isang malaking puwang ang naputol sa primal chaos lightning vortex, ngunit ligtas at maayos si Zhao Fang sa loob. Naharangan niya talaga. Godlord Dreamcaller at napabuntong hininga ang matandang babae. Halos hindi napigilan ng dalawa ang parehong pag-atake, ngunit nag-iisang pinigilan ito ni Zhao Fang. Patayin. Hindi siya pwedeng iwan ng buhay. Isang bakas ng kabaliwan ang lumitaw sa mga mata ni Yu Liuping. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang pagkatapos na makalusot ay naiwan kay Yu Liuping na medyo namangha. Swish! Ipinakalat ni Zhao Fang ang kanyang space-time law, nag-iwan ng after-image habang siya ay nawala. Ang kanyang early stage na space law at dalawang fragment ng space ancestral artifact ay nagbigay kay Zhao Fang ng malaking pagpapalakas sa bilis. Malakas na siya ngayon kaya hindi niya kailangang matakot kay Yu Liuping. Gayunpaman, ito ay isang tatlong panig na labanan, hindi isang one-on-one na tunggalian. Ang tagumpay para sa Light Race Divine Kingdom ay napakahalaga. Kung hindi, gusto ni Zhao Fang na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan laban kay Yu Liuping. Saan ka pupunta? Agad na umabant si Yu Liuping. Kailangan niyang patayin si Zhao Fang, kung hindi, hahayaan niyang mabuhay ang walang katapusang pinagmumulan ng problema. Ngunit kahit na ginagamit niya ang kanyang speed art sa limitasyon, halos hindi niya na kaya na makipagsabayan kay Zhao Fang. Swish! Lumitaw ang mga ripples sa hangin habang si Zhao Fang ay mabilis na lumapit sa kulay abo at itim na barkong pandigma. Hindi maganda. Bilisan mo at atakihin mo siya. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa noo ng Godlord Stellar Aspect nang makita niya si Zhao Fang na papalapit, ang kanyang puso ay tumitibok nang makaramdam siya ng panganib. Swoosh! Hindi mabilang na mga puting beam ang bumaril mula sa barkong pandigma, lahat ng mga ito ay nagtatagpo kay Zhao Fang. Ang mga normal na pag-atake ng divine power na ito ay hindi maihahambing sa God-Killer Cannon, ngunit kapag pinagsama-sama, mayroon pa rin silang pambihirang kapangyarihan. Ngunit ang malawakang putok ng kanya na ito ay hindi kayang masira ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi bumagal kahit kaunti habang siya ay nagmamadali patungo sa barkong pandigma. Boom! Bang! Ang itim na kidlat na puyo ng tubig ay bumangga sa defensive barrier. May mga bitek sa barrier habang nanginginig, kumakalat mula sa punto ng pagkakatama. Kling! Basag! Nabasag ang harang at pumasok si Zhao Fang. Ikinaway niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng enerhiya ng Primal Chaos. Swoosh! Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay nagkaroon ng anyo ng maraming mga espada na tumutusok patungo sa barkong pandigma. Umiwas. Magmadali at ayusin ang defensive barrier. Agad na tumakas si Godlord Stellar Aspect habang nagme-message sa dalawa pa. Sa sandaling ito, ang mga espada ng Primal Chaos ay bumangga sa barkong pandigma at sumabog, na naging sanhi ng pagyanig ng buong barkong pandigma. Grabe ang sitwasyon. Nasira ang barrier generator. Gulat na sabi ng isang matanda sa Heaven's Legacy Race. Kahit na may mga hadlang, hindi ka nito mapoprotektahan. Ungol ni Zhao Fang habang siya ay bumaril patungo sa Heaven's Legacy Race Elder na ito. Hindi. Namutla ang matanda sa takot. Sa sandaling ito, dalawang Second Heaven Death God Guards ang sumulong para protektahan ang Heaven's Legacy Race Elder. Ngunit ang Death God Guards ay masyadong mabagal, at nauna si Zhao Fang sa Elder. Crack! Isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang tumusok sa dibdib ng matanda. Ngayong si Zhao Fang ay nasa Second Heaven, itong Second Heaven Elder ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Kaboom!
Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay biglang sumabog sa hindi mabilang na magulong daloy ng enerhiya. Ang Elder ng Heaven's Legacy Race ay agad na napatay sa pagbubuhos ng enerhiya na ito. Mula sa pag-atake ng Heaven's Legacy Race Warship hanggang sa pagpatay sa Elder na ito, si Zhao Feng ay hindi huminto kahit isang segundo. Zhao Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Napasigaw si Yu Liuping sa galit. Matapos makalusot, nagpasya si Zhao Feng na huwag makipaglaban sa kanya ngunit patayin ang iba pang miyembro ng lahi. Ito ay natural na ikinagalit niya. Ang laban natin sa Heaven's Legacy Race ay hindi napagdesisyonan noon. Ituloy natin ngayon. Tumawa si Zhao Feng, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, sa likod ni Yu Liuping, ang malawak na hukbo na binubuo ng mga sinaunang hayop at mga inapo ng Light Race ay sumulong. King of Gods, Kabanata 1509. Pangamba. Habang sinasalakay ni Zhao Feng ang barkong pandigma ng Heaven's Legacy Race pagkatapos ng kanyang paggising, ang iba pang mga sinaunang hayop at mga inapo ng Light Race ay nagising mula sa kanilang sariling mga panaginip, at lahat sila ngayon ay umaatake sa Heaven's Legacy Race. Papatayin ka ng matandang ito. Umungal si Yu Liuping at nagngangalit sa galit. Sa halip na makipagduel sa kanya, nagpasya si Zhao Feng na tumuon sa kabuuang labanan, na sinira ang Heaven's Legacy Race Warship at pinatay ang isang Heaven's Legacy Race Godlord. Sa ganitong paraan, wala nang kalamangan ang Heaven's Legacy Race laban sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Wala ka ng pagkakataon. Sa malamig na senggal, sinugod ni Zhao Feng si Yu Liuping. Sa sandaling ito, buzz, boom. Isang napakalaking space-time pressure ang bumaba mula sa mundo patungo sa mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Dati, maraming katangi-tanging hanay ng Heaven's Legacy Race sa barkong pandigma ay nagawang labanan ang pressure ng Divine Kingdom, ngunit ngayon na ang barkong pandigma ay lubhang nasira, ang mga arena ito ay hindi na makakaandar ng maayos. Bilang karagdagan, ang isa sa mga elder ng Heaven's Legacy Race ay napatay. Wala nang kakayahan ang Heaven's Legacy Race na labanan ang pagsupil na ito, kaya ang pressure ng Light Race Divine Kingdom ay agad na nabawasan ang kanilang lakas. Ang mas mababang paglilinang ay, mas malakas ang pagsupil, kaya ang isang taong kasing lakas ni Yu Liuping ay hindi masyadong naapektuhan. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang Twilight Valley ay may higit na epekto sa pamamagitan ng hindi pagsali sa labanan. Kasuklam-suklam na Light Race Divine Kingdom. Nagsalubong ang mga kilay ni Yu Liuping. Dahil nasira ang barkong pandigma, ang Heaven's Legacy Race ay walang paraan para labanan ang panunupil ng Light Race Divine Kingdom. Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Hinawakan ni Zhao Feng ang isang espada sa magkabilang kamay at binaril patungo kay Yu Liuping sa isang bahid ng liwanag. Radiant Palm. Itinulak ni Yu Liuping ang isang palad, nagpakawala ng gininto ang palad ng enerhiya na nababalutan ng mga sinaunang diagram at naglalabas ng malawak at walang hangganang kapangyarihan. Boom! Bang! Crash! Ang mga espada ni Zhao Feng ay tumama sa gintong palad. Ang enerhiya ng Primal Chaos at Tribulation Kidlat na enerhiya ay biglang lumundag, pinasabog ang gininto ang palad. Swish! Matapos sirain ang gininto ang palad, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pagsalakay patungo kay Yu Liuping. Ang batang ito, napakadali niyang sirain ang aking kakayahan. Naalarma si Yu Liuping. Siyempre, ito ay bahagyang dahil sa pagsugpo ng Light Race Divine Kingdom sa Heaven's Legacy Race. Ngunit gayunpaman, sumabog pa rin si Yu Liuping na may hangarin sa pakikipaglaban at sumulong upang salubungin si Zhao Feng. Boom! Bang! Crash! Ang mundo ay nanginig habang ang nakakatakot na mga shockwave ng enerhiya ay tangayan sa lahat ng direksyon. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, si Zhao Feng ay tila kapantay si Yu Liuping, marahil ay mas malakas pa ng kaunti. Si Yu Liuping ay may malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban at mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit ginamit ni Zhao Feng ang kanyang makapangyarihang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies upang direktang atakihin ang mga mahihinang punto ng kanyang kalaban. Boom! Bang! Crash! Sa malapit, ang mga natitirang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakipaglaban sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom.
Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala sa Heaven's Legacy Race. Dahil nasira ang barkong Pandigma, napatay ang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race, at ang pagsupil sa Light Race Divine Kingdom ay bumibigat, paulit-ulit silang itinutulak pabalik. Primal Chaos Divine Sword. Isang miniature na Primal Chaos Divine Sword ang nabuo sa kaliwang mata ni Zhao Feng at nagpaputok. Sa malapit na labanan, si Yu Liuping ay walang mapagtataguan at tinusok siya ng Primal Chaos Divine Sword. Napabuntong hininga si Yu Liuping sa sakit. Bilang may hawak ng Ninth God Eye, maaaring ilabas ni Zhao Feng ang mga diskarte sa Eye Bloodline na may pambihirang kapangyarihan. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para muling marahas na umatake gamit ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Kahit na nag-circulate ng kanyang God Martial Race bloodline, si Yu Liuping ay unti-unting nawawalan ng lakas, ang mga sugat ay naipon sa kanyang katawan. Ang paraang ito ay hindi solusyon. Nagsimulang mag-alala si Yu Liuping. Ang kanyang pakikipaglaban sa Illusion God Sacred Land ay nakaubos ng kaunti sa kanyang bloodline power, at ang kanyang lakas ay bahagyang naapektuhan ng pagpigil ng Light Race Divine Kingdom. Samantala, pagkatapos na makalusot, si Zhao Feng ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Sa patas na labanang ito, nakakagulat na napaatras si Yu Liuping. Ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay pina-atras din. Sa wakas, nagsimula siyang mapansin kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Illusion God Sacred Land, bakit wala kang ginagawa? Kapag natalo na nila ang Heaven's Legacy Race, susunod ka na. Sinumpa ni Yu Liuping ang puwersa ng Illusion God Sacred Land. Sa panahong tulad nito, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa Illusion God Sacred Land. Ang pinakamalakas na puwersa sa larangan ng digmaan ngayon ay talagang panig ng Ninth God Eye. Ang Heaven's Legacy Race at Illusion God Sacred Land ay parehong medyo kulang. Ito ay tiyak na dahil ang Illusion God Sacred Land ay gumamit ng Boundless Nightmare, na naging dahilan upang ang Sacred Land at ang Heaven's Legacy Race ay magsimulang mag-away sa isa't isa, na naglalaho sa kapangyarihan ng isa't isa. Godlord Dreamcaller, kailangan ba talaga nating makipagtulungan sa Heaven's Legacy Race? Medyo nag-aatubili ang matandang babae na may asol na buhok. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Walang magawang umiling ang Godlord Dreamcaller. Sa tatlong partido, ang Sacred Land ang nagdusa ng pinakamalalang pagkalugi. Bagamat kinasusuklaman ni Godlord Dreamcaller ang Heaven's Legacy Race, napilitan siyang makipagtulungan sa kanila. Kapag nagtagumpay ang Ninth God ay natalunin ang Heaven's Legacy Race, ang Sacred Land ay maaari lamang tumakas. Pagkatapos ay aalis ang Light Race Divine Kingdom sa Qixing Zone, at mas mahihirapan silang hanapin ito muli. Nagtutulungan. Isang malupit na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Ang Light Race Divine Kingdom ay hindi natakot sa alinman sa mga partidong ito, ngunit kung ang Sacred Land at ang Heaven's Legacy Race ay magsasama, maaari nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Siyempre, inaasahan ni Zhao Feng na may mangyayaring ganito. Primal Chaos Lock. Nagpakawala si Zhao Feng ng malaking halaga ng enerhiya ng Primal Chaos na umikot sa paligid ni Yu Liuping at nagsimulang dahan-dahang umatras. Sa tingin mo kaya nitong pigilan ang matandang ito? Bumantong hininga si Yu Liuping, ang pulang God Devil sa itaas niya ay patuloy na iniindayog ang mga palad nito, na nagpapakawala ng sunod-sunod na nakasisilaw na gintong palad. Ngunit habang sinisira niya ang Primal Chaos Lock ni Zhao Feng, napagtanto niyang ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race at sa barkong Pandigma. Boom! Bang! Crash! Ilang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ang humampos sa iba't ibang bahagi ng barkong Pandigma. Ito ay ngayon ay napakalubha na napinsala na ito ay kaya lamang lumipad, na wala ng anumang iba pang mga kakayahan. Sinadya din ni Zhao Feng ang kanyang mga pag-atake sa Death God Guards at Godlord Stellar Aspect. Umalis ka sa daan. Ang Godlord Stellar Aspect, na nakikipaglaban kay Xin Huang, ay biglang nakaramdam ng isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na bumaril patungo sa kanya at nagmamadaling umiwas. Ngunit habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Zhao Feng, ginamit ni Xin Huang ang pagkakataon na hampasin ang Godlord Stellar Aspect ng isang suntok. Plush! Ang Godlord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo at agad na bumagsak.
Nasira din ng panghihimasok ni Zhao Fang ang balanse sa iba pang mga laban na nagaganap. Ilang sandali lang, ang bentahe ng Light Race Divine Kingdom ay mabilis na tumaas, at tila nasa bingit na nilang madaig ang Heaven's Legacy Race. Ngunit sa oras na ito dumating ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land. Kinailangan ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom na hatiin ang karamihan sa mga miyembro nito para pigilan sila. Naghahanap ka ng kamatayan. Sumabog sa galit si Yu Liuping. Inactivate niya ang kanyang ancestral artifact fragment at nagpakawala ng Golden Blade. Habang pinipigilan siya, nagawa ni Zhao Fang na atakehin ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ng may malaking epekto. Kahit isipin iyon ay nagalit siya. Space-time barrier. Inactivate ni Zhao Fang ang tatlong fragment ng ancestral artifact sa space-time robe, na naglabas ng silver barrier ng nakatiklop na space-time. Habang ang gintong talum ay pumutol sa space-time barrier, ito ay lubhang nahadlangan. Bilang karagdagan, ang batas ng oras ay naging sanhi ng pagbaba ng bilis nito. Ngunit hindi hinayaan ni Yu Liuping na magtagumpay muli si Zhao Fang at inatake si Zhao Fang mula sa kabilang panig. Space-time seal. Nag-activate ang kaliwang mata ni Zhao Fang, nagpaputok ng isang space-time eye bloodline technique. Isang space-time na enerhiya kung saan ang tunay at hindi tunay na pinaghalo ay bumaba sa katawan ni Yu Liuping, na lubhang naglilimite sa kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, umatras si Zhao Fang. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nagpaputok siya ng ilan pang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang Illusion God Sacred Land. Ang biglaang pag-atake ni Zhao Fang ay nagulat sa mga Godlord ng Illusion God Sacred Land. Dagdag pa rito, ang Godlord Dreamcaller at ang asol na buhok na matandang babae ay nasugatan ng husto sa kanilang pakikipaglaban kay Yu Liuping, at sila ay nataman pa ng Godkiller Cannon. Ang mga sugat na ito at ang pagsupil ng Light Race Divine Kingdom ay nangangahulugan na 60% lamang ng kanilang buong lakas ang magagamit nila. Habang nagtagumpay sila sa pagsira sa ilan sa Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, ang iba ay lumipad lampas sa kanila. Arg! Umalangaw-ngaw ang masasamang hiyawan mula sa puwersa ng Illusion God Sacred Land. Ang isang casual na welga mula kay Zhao Fang ay sapat na para masugatan kahit isang ordinaryong Second Heaven Godlord. Para naman sa mga nasa ilalim ng antas ng Godlord, ang mahuli lamang sa mga aftershocks ng mga pag-atake ni Zhao Fang ay sapat na upang agad na mawala ang mga ito. Pupunta ako at haharapin si Zhao Fang. Ikaw na bahala sa iba. Sumigaw si Godlord Dreamcaller habang sinugod niya si Zhao Fang. Ang asol na buhok na matandang babae ay pumunta sa kabilang bahagi ng larangan ng digmaan. Ang pagpasok ng Illusion God Sacred Land ay may malaking epekto sa labanan. Sa kaibuturan ng Divine Kingdom, ginamit ng Twilight Valley ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na pinalaki ang pagsupil sa mga kaaway. Boom! Bang! Crash! Ang labanan sa Divine Kingdom ay umabot sa isang hindi pa naganap na tindi. Ang tatlong partido ay nakikibahagi sa malagim na labanan. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa kalangitan. Ang lahat sa paligid ng larangan ng digmaan ay nawala, maging ang lupa mismo. Zhao Fang, hindi ka mananalo. Galit na umungal si Godlord Dreamcaller habang papalapit. Sige. Napangiti si Yu Liuping. Si Zhao Fang ay maaaring nakakatakot na makapangyarihan, ngunit gaano kalaki ang kanyang kalamangan kapag humarap sa dalawang Third Heaven Godlords. Hanggat kaya nilang pigilan si Zhao Fang, ang natitirang mga miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay walang alinlangan na matatalo ng pinagsamang puwersa ng Heaven's Legacy Race at Sacred Land. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano ako mananalo. Si Zhao Fang ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres laban sa dalawang Third Heaven Godlord na ito. Siyempre, wala sa dalawang Third Heaven Godlord na ito ang nasa peak condition, kasama ang Godlord Dreamcaller na malubhang nasugatan. Nariyan din ang pagsugpo sa Light Race Divine Kingdom upang isaalang-alang. Brat, masyado kang maangas. Si Yu Liuping ay may napakalungkot na ekspresyon. Talagang nakakagulat na nagawa pa rin ni Zhao Fang na sabihin ang mga ganoong bagay laban sa kanyang mga kalaban. Intrusive Dream. Ang pinagmulan ng enerhiya ay tumaas sa kaliwang mata ni Zhao Fang,
na naging dahilan upang ito ay kumislap ng kaakit-akit at parang panaginip na kinang. Kasabay nito, ginamit niya ang origin energy para mabilis na bumuo ng dream dimension. Na-activate ang intrusive dream. Agad na naramdaman ni Yu Liuping at Godlord Dreamcaller ang malakas na paghila sa kanilang isipan. Sila ay Third Heaven Godlords pa rin na may mabigat na soul intents, kaya nagawa nilang lumaban. Gayunpaman, hindi sila ang target ni Zhao Fang. Swish! Si Zhao Fang ay mabilis na umalis patungo sa kabilang bahagi ng larangan ng digmaan. Saan man siya pumunta, lahat ay nakakaramdam ng malakas at kakaibang hatek sa kanilang isipan. 70% ng mga taong ito ay agad na magyelo, ang kanilang mga mukha ay lumuluhod. Iniwan ni Zhao Fang ang karamihan ng kanyang isip sa dimensyon ng pangarap habang ang isang maliit na bahagi ay patuloy na lumilipad sa kanyang katawan. Sa loob ng Dream Dimension, ang lahat ng mga kaaway ay agad na napalibutan ng lahat ng uri ng panganib. Samantala, ligtas at maayos naman ang mga miyembro ng kanyang sariling panig. Sa labas ng mundo, isang miyembro ng Illusion God Sacred Land ang sunod-sunod na sumabog at namatay. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay pawang napakahusay na Godlords, ngunit nakalaban lang sila ng ilang sandali bago napunta sa parehong sitwasyon. 3 malubhang na sugatan na Death God Guards ang hinayla at pinatay ng intrusive dream. Para naman sa mga aktwal na miyembro ng Heaven's Legacy Race, mayroon silang mas malakas na soul intents at nagawa nilang mabuhay. Sa pananaw ni Godlord Dreamcaller at Yu Liuping, si Zhao Fang ay basta-basta lang na tumatakbo habang ang kanilang mga miyembro ay hindi maipaliwanag na namatay. Tumigil ka, Zhao Fang. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit ka sa akin. Sigaw ni Godlord Dreamcaller. Ang mga miyembrong dinala niya sa pagkakataong ito ay mga elite ng Sacred Land. Kalahati na lang ang natitira mula sa unang sagupaan, at ngayon, binawasan ni Zhao Fang ang natitirang bilang sa kakaunting nakaligtas. Hindi niya naiwasang sisihin ang ganoong matinding pagkawala.